Okay, so hello. This is your host again, Trek Sevilla 11, at magbibigay reaksyon sa isa namang news dito. Okay, so ito ang um, video reaction na to ay tungkol sa pagwawala ng Vice President sa Kamara noong ang kanyang minamahal na undersecretary ay na-detain sa House of Representatives. Ngayon, bago ko i-play ito, bakit nga ba siya na-contempt? Na-contempt po siya hindi sa pagsagot niya sa hearing, sa Quadcom hearing, kundi dahil po yan sa sulat na ipinadala nila sa Quadcom, sa COA, Quadcom na hinaharangan nila ang COA para magsabi ng or tumistigo sa hearing. Yun po yung dahilan. At malamang po napanood nyo na sa ibang mga vloggers, ako naman magbibigay lang ng reaction ko batay dito. Kasi parang ang daming mga kuda na parang pinapalala kasi nila. So, ito ang sagot ng ating mga mambabatas kung bakit kailangan nilang ilipat si Attorney Zuleika Lopez, Undersecretary ng Office of the Vice President, at kung bakit nagkaroon ng kaguluhang ganyan. Okay? Tingnan natin itong Resista ang mga ginawang paglabag ni Vice President Sara Duterte sa Kamara na nasundan pa ng pagbabanta niya sa buhay ng ilang matataas na opisyal, kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, sa ano yun? Sa paglabag na ginawa ng Vice Presidente ng ating bansa. So, siya dapat ang nagpapatupad ng siya dapat ang isa sa mga tumutupad sa mga batas natin, but it looks like siya yung isa sa mga nambubutas sa mga batas. She is thinking she is above the law, na kahit saan siya, dahil siya ay Vice President, so pagmamay-ari o nasasaklawan niya lahat. Meron po tayong separation of power, meron tayong legislative, judiciary, and ano yung isa? Basta tatlo yun. Nakalimutan ko. Okay. Para naman sa Vice Presidente, tumitindi na ang pagigipit at pamumulitika sa kanilang kampo. Bagay na itinanggi naman ng mga mambabatas. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nanindigan ang House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi naman hahantong sa tensyon ang sitwasyon sa Kamara kung hindi dahil sa anilay alarming at unprecedented actions ni Vice President Sara Duterte. Kaninang madaling araw nang isilbi ang kautusan sa Chief of Staff ni Duterte na si Yusek Zuleika Lopez para ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City, pinilit itong harangin ng Vice Presidente at tinalagan din ni Lopez. Maya-maya pa, sumama rin ang pakiramdam ni Lopez at imbes na sa government hospital, ipinilit din nilang sa pribadong ospital ito dalhin. Susunod lang lamang tayo sa mga protocol, alituntunin, siguro naman hindi naman lalaki ng ganito tindi ang problema. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain. Okay, so yung ginawa ng Vice President na pagstay doon sa office ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte causes distraction kasi marami siyang guard at kinailangan din na magtalaga sila ng additional guard din sa Kamara. The allocation of security personnel and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermine the authority of the House and disrupted its operations. Sa isang online press conference, gigil na gigil si Vice President Duterte sa mga nangyari na itinuturing niyang panggigipit at pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Okay, ito lang yon. Bakit niya sinasabing panggigipit? Paano sila ginipit? Isa lang naman ang punto dito eh.
kung siya mismo ang humarap sa Quadcom, sa hearing, at hindi yung mga kanyang tauhan. Di sana tapos na to, ilang hearing ba yung hindi niya inattendan? Di ba? Bakit mga empleyado niya ang pinapapunta niya? At yun pang mga walang alam. Pag tinanong mo, walang alam. Hindi ko po alam, Your Honor. So kung siya ang pupunta doon, tapos na, tapos sasabihin niya na, naawa ako sa mga empleyado ko, sila yung talagang sila yung mapipiga doon. Kasi hindi nila alam kung anong nangyayari. Hindi nila alam yung tapos yun ang inuutusan nyo. Diba? Isa lang naman ang kailangang sumagot dyan. Kung ikaw, Vice Presidente Inday Pusit, ikaw na yung sumagot doon, di tapos na. Diba? Ikaw po yung dapat na sumagot, hindi yung mga tauhan mo. Para hindi sila madadamay. Tapos sabihin mo na, nahihirapan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, lubos na nakababahala at irresponsable ang pahayag ng Vice Presidente na imbes na magsulong ng pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ng takot at pagkakawat-akwata. Si House Assistant Majority Leader Jefferson Ponghun naman nanawagan sa lahat na huwag magpabudol sa umano'y diversionary tactics na ito dahil ang tunay na issue ay ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Hamon naman. Okay. So, eto, balikan natin yung sinabi ni Representative Kunggun. Huwag po tayong magpabudol. Maliwanag po yun. Huwag po tayong magpabudol sa tunay na issue. Kasi ano po ang issue? Ang issue lang naman dito is yung paano nila ginastos yung 6,612.5 million. Akin, opinion ko lang po ito. Sa akin palagay, ang opinion ko po is iniikot lang nila para hindi sila humarap sa hearing sa Monday. Kasi nga naman kung na-hospital o may dahilan, may sakit, so hospital arrest, hindi siya pwedeng umattend. Di ba? Isang lang niyang tactic lang yan para hindi siya mapaharap ang kanyang mga tauhan. Ngayon, ang aabangan natin, what about the 4? Yung 4 na kailangang sumagot, nasaan? Sana pumunta sila. Kasi kung lang naman sinasayang natin ang pera ng taong bayan sa every time na magpunta sila na every time may hearing. Tapos sasabihin niya na gastos ikaw mismo, Vice Presidente, pera ng taong bayan yun. Yung mga guard, mga extra na mga tao na kailangan para gwardiyahan ka, kahit sabihin mo na hindi, kinakailangan din, tapos ikaw pa mismo ang may ganang nagwawala. Hamon naman ni Taguig City Representative Pami Zamora na isa sa mga miyembro ng House Good Government Panel, mas mainam kung humarap na lang sa pagdinig nila ang Vice Presidente at magpaliwanag ukol sa kanyang confidential funds. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng komite ang kanilang pagdinig sa issue at inaabangan na kung haharap ba rito ang Vice Presidente at iba pa niyang kawani na ipinapatawag na rin ng House Panel. Melales Moras para sa Pambansang. Okay, ang tanong, a-attend ba siya? Okay, ganito lang yon. Kung talagang matapang ang Vice Presidente, dapat siyang humarap at yun ang abangan natin sa Lunes. This is your host, Trix Sevilla 11. At saan man kayong sulok ng daigdig naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. See you next video reaction. Thank you.